Hello mga ka-farmlad, kamusta po kayo? Ayan, good morning mga ka-farmlad. Naku mga ka-farmlad, sinampal na naman tayo ng kahirapan. Dahil eto na naman, meron na naman po tayong isang magandang property na mapapasana all ka na lang, na sana all na may pangbili. Ano po? Dahil ang property po talagang milyon, pero napakaganda mga ka-farmlad, napakagandang investment. Napakagandang retirement plan, napakagandang gawing resort nito, subdivision, or kung gusto nyo mag-business. Dahil mga ka-farmland, itong property ay dadaanan po ng newly bypass road highway. Ayan, sa mga kagaya po natin na wala pang pambili ng mga ganito kagandang farm, ano po. So, shout out po sa inyo lahat. Ayan, hintayin po natin ang dagsang biyaya natin. Umpisa na po natin to. Hello mga ka-farmlad, nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon mga ka-farmlad, kung saan meron po tayong 100% flatland na property. Ayan, Coco Farm po ito na tabi po ng cemented road. At ang kagandahan mga ka-farmlad, itong tatlong kalsada pong ito, yan, yung kalsadang yan, itong kalsada pong ito, at ito pong kalsadang ito mga ka-farmlad, lahat ng property na sakop ng 7 hektarya ay sakop po. May frontage sa tatlong kalsada po yan. Ito po ay crossing. Wala na pong sakop dito mga ka-farmland. Bali mula po dito, ang frontage nito hanggang dun po sa mahogany na yon, which is nasa 60 to 70 meters yung frontage po dito. Mga 60 meters ang frontage. Dito naman mula po dito sa crossing hanggang dun po sa mahogany na yon, mga 80 meters ang frontage po niyan, 80 to 100 meters na front. Ayan. Tapos mga ka-farmlad, dito naman, ayan, ang frontage naman dito nasa 100 meters po, 100 to 120 meters. Ilang poste ba? 1, 2, 3, mga 150. Ayan. Mga 150 to 120 meters. Flatland po yan mga ka-farmland. Napakaganda po mga ka-farmland. Ayan. At ang kagandahan, yung TR5, ano po, yung bagong bypass highway na Manila Bicol, dito po dadaan. Diyan po ang daan yan. So, magiging kanto ng property. Kaya, dun sa mga makaka-avail po nito, lalong mas mapapabilis po yung biyahe. So, sa ngayon, 5 to 6 hours ang biyahe mula town proper ng Tagkawayan going to Manila. So pag gawa na po ang TR5, mga 4 or 4.5 hours na lang yung biyahe galing Manila papunta po dito. At napakagandang investment po nito mga ka-farmland kung gagawin nyo pong housing, kung gagawin yung subdivision, or isa-subdivide nyo yung mini farmland. Naku, napakaganda. Lahat halos na magiging buyer kung gagawin itong mini farmland, lahat po may cemented barangay road, and at the same time may source po ng kuryente. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng buyer natin dyan na gusto ng investment. Napakaganda po nito kung gusto nyo i-subdivide as mini farmland or subdivision, kasi nga wala na kayong magiging development sa kalsada kasi existing na po yung kalsada. Ilolote-lote na lang. Ayan mga ka-farmland, maraming salamat. And dagsang biyaya po sa inyo. Ikutin po natin ang frontage po nito. So napakadali lang naman i-tripping kasi puro flat yung lupa. Ayan. Kita nyo po flat hanggang doon.
Doon po ay tabing creek po yan doon. Ang boundary niyan, creek. Ayan. Ay mga farm lot, binabaybay po natin ang ang sakop po ng property. So kabilaan dito sa portion na to sakop. Ayan. So flat area po siya. And silipin po natin to. Kung ano meron dito. May tubig ako nakikita. Ayan. So mga farm lot, nakaka-harvest daw po dito ng nasa 5,000 na harvest po ng niyog. Ito pala mga farm lot ay meron po siyang irrigation. Magiging labahan po ito. So kung magpa-farming po kayo, napakaganda nitong property. Dahil ayun nga, may source ng tubig. Ayan. So balik po tayo sa kalsada. Ayan. So yung angat po ng ano dito ng kalsada, nasa 1 meter po yung taas. Ayan. So balik tayo dito. Dito sa kabila, so ganun din. Area dito. Flatland. Yan po ang hangganan. Yung mahuganing malalaki na yan. So may creek. So sagana po sa tubig. Nasa loob mismo ng property ang creek. Ayan. Ganda nito mga ka-farm nito. Ito yung literal na maganda. Tapos ang lapad pa ng kalsada dito. Tapos mga nakalinya po yung nyug. Ganda ng nyugan. Baka nang hahanapin dito. Saan? Farm pala to. Manok Panabong Farm. Ganda mga ka-farmlat, Carabao grass. Tamang tama nga naman po itong farm. Naku mga ka-farmlat, huwag nyo na palampasin itong napakagandang property nito. 7 hectares. Yan. Tapos malalakip na po. So dito ang boundary po ay mahogany. Ayan. Nakapalibot po yung mahogany hanggang doon sa tabing kalsada doon. Ayan. Tapos dito naman po, ayan, nakapaikot din po dito ang mahogany. Ayan. Hanggang doon. Napakagandang property mga ka-farmlat dito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-farmlat? Ganda. So ayan, papasok po kami dito. Oh, dito lang, hindi dyan sa loob. So ayan mga ka-farmlat, papasok na po kami dito sa loob mismo ng property. Dito sa may manukan. Ayan, galing po kami sa kalsada. Ganda. Quality ito mga ka-farmlat to. Tanaw dito natin yung ginagawang bypass road, ano? Ay, kabila siya doon. Kabila lang yung ilog na niya. Oo. Sagintado na. Sige po, makikituro po. Ay, hindi natin matatanaw. Pero kahit dun lang sa banda na yan. Gandang farm, oh.
dito na dito sa kalsada. Dito sa kalsada, ito may bundok na yan. Diyan tatagos. Sa kalsada, dyan sa dulo nito. Dito ba? Diyan tatagos yung kalsada ng Mapulot. Yan, hanggang diyan po. Doon, sabi ang ilog niya sa ikapaganyan. Oo. O sir, sabi na kayo ng ilog. Ayun yan tunay ano. O sir, yan yung National Highway. O, natin lahat yan. Ganda. Pero sa ako pa ba ito? Sako pa to? Ang boundary dyan ay ilog. Ilog, tayo na ilog. Ilog pa rin yan. Ilog yan, palibot ko ganyan. Oh. Hanggang doon sa kalsada yun. Ito din kaya lang binakod buwan ng baka ang nasa likod. Para di pumasok dito. Para hindi rin makalabas. Ah. Para hindi lumabas yung mga baka. Ibig sabihin, sako pa yan, loob na yan. Ah, ganda. Ito ay bakahan. O sir, kaya lang may bakod dito buwan ng baka. Pero sako pa. Okay. Sus, napakaganda nito. Napakaganda. So, ito na po yung bakahan mga ka-farmlat. Ayan mga ka-farmlat, summarize lang. Ito po ay 7 hectares. Patay na po yung nakapangalan sa titulo. Ang nagbebenta na po yung mga anak na tagapagmana. 4 po sila. And ang presyo po nito mga ka-farmlat ay 120 pesos per square meter. And yan, asking price po nila yan. At saka na po natin tawaran pag nakita nyo po at talagang gustong gusto nyo na. And pag natawaran natin, then makausap din natin ang seller kung ano yung mga sagot nila sa dokumento. Ayan. Bukal po. Diyan lang lumusot. Ito po mga farmlat, maganda gawin ng swimming pool dito na running water. Kung gusto niyo po i-develop na resort farm din po ito. Itong side na to. Binabaha po ba dito? Ay, hindi. Okay siya. And mga ka-farmlat, bali andito po tayo sa mismong property mga ka-farmlat. So, ito po yung papakita ko sa inyo. So, ito po yung newly bypass road highway. Ito po yung TR5 mga ka-farmlat. Dadaan po sa boundary. Hindi po matutuhog ang property sa pagitan. Ano po? So, dito may ilog dito. Yung yung yellow line na yan. Kaya, hindi pa po nadediretso dyan. Gagawa po kasi ng tulay yan. And ang boundary po ng property mga ka-farmlat ay ito pong tulay. Ito pong ilog. So kaya based dun sa linya ng TR5, dadaan lang po sa boundary ng property. So ito po yung property mga ka-farmlat. So dito po sa side na to, yan. Ito po yung frontage niya dahil hanggang dito po ang property mga ka-farmlat. Nasa 160 meters po ang frontage niya dito. Ayan. And dito naman mga ka-farmlat, sukatin natin. Ayan. Nasa 150 meters po yung frontage naman niya dito sa side na to. So ito po yung mga mahogany, yan po yung boundary. Ayan. So 160 ang frontage dito. So, 160 rin po dito. Kasi sakop niya pa to. And, dito naman. Okay. Ito po ang boundary dyan sa mahogany nito. So, ayan. Tingnan natin kung gaano kahaba naman yung frontage dito. Nasa 108 meters po yung frontage naman ng property dito. Ayan. So, flatland dyan mga ka-farmlat. So ito, nakahanay po yung mga nyog. Ito po yung dinaanan natin. Dito tayo dumaan. Ito yung manukan. And ito naman po yung bakahan. Ayan. So napapalibutan po ng ilog yan. Tapos po, ito mga ka-farmlat, merong irrigation dito. So dumaan po sa ilalim yung tubig niyan. Kaya dito, may lumalabas pong tubig dito. Ayan. Papunta po dito sa palayan, mga palayan dito. Ayan. So, irrigation po yan mga ka-farmland. So, napakaganda ng property at maganda rin pong i-subdivide. Dahil
May frontage po dito, may frontage dito, and may frontage po dito, may frontage din dito. So, napakagandang property. Tapos dadaanan pa po ng TR5. And ayun na nga mga pamla, at hanggang dito na lang po yung ating video, at maraming salamat po sa lahat ng buyers, subscriber at mga manonood po natin sa manlupalok po kayo ng mundo. Hangad ko po ang kaligtasan at magandang kalusugan po sa inyo, at naway dagsang biyaya ang paparoon po sa atin, ganoon din ang ating mga mahal sa buhay, mula po sa ating amang liwanag sa kalangitan, amang Hesus sa kalangitan, at sa lahat po ng banal na anghel sa kalangitan. Maraming salamat po. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais po mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber, para sa susunod, kayo naman po ang maservisyohan namin. Maraming salamat po.